Sa kalibutan, ang gitawag nga mga bulahan, mao kadto sila nga mga adunay bahandi, adunay gahom, tag-as ang nahuman, daghang mga kurso ang natapos. Sila nga mga inila sa atong katilingban, sa kalibutanong sukdanan, gitawag nga mga bulahan. Apan na mga kabos, ang mga tao nga naa sa asiras, ang mga kabataan nga naa nagsuroy-suroy ug nagpakilimo sa kadalanan, dili tawgon sa sukdanan sa kalibutan nga mga bulahan. Hinuon kini sila giisip sa katilingban sa kalibutan nga sukdanan nga kining mga tawhana, mga sagbot sa katilingban. Mao na nga kung naabitaw mga international communities nga kuanon kanang mobisita sa ato, hipuson kining mga tawhana niya, taptapan ang ilang mga lugar para nga dili makita sa atong mga bisita. Daw ang mga kabus ikaulaw sa atong katilingban. Apan kung atong tan-awon, kining mga kabus mo'y magpahinumdom kanato o kini sila maoy magpadugo sa atong kasing-kasing nga mubati og mubuhagay ang kaluoy ngadto sa atong isig katawo. Kining presence of the poor among us mao ang pamaagi sa Ginoo aron ang atong kasing-kasing mudugo og kaluoy og hikalimtan ang atong kaugalingon, and we take actions to help the poor. So, yan sa kalibutanon nga sukdanan, wa gyud tay chance ani. Kanang mga pobre, di gyud ta mga dungganan. Kanang mga kuan dito, mga naayon taon sa balong-balong ra, mga barong-barong ra atong gipuy-an, di gyud ta matawag sa kalibutan nga sukdanan nga mga bulahan. Kinsa ang mga bulahan, dagkog balay, dagkog negosyo, dagkog politikanhong gahom, dagkog influensya, din sa katilingban, mga artista ug uban pa. Unya, mao ni ang giitila sa kalibutan nga mga bulahan. Apan sa Ginoo, ang pagkabulahan nindot kaayo kay both rich and the poor, inila o dili inila, kitang tanan mga ordinary citizens sa country o ang mga gitawag nato mga extraordinary o mga tao nga mga bantugan sa atong katilingban, both will qualify to become disciples of the Lord. Sa sukdanan sa kalibutan, kita way dag-anan kay di gyud ta mo qualify. Pipila lamang ang mo-qualify kung ang atong sundon nga sukdanan ang iya sa kalibutan. Apan ang sukdanan nga atong sundon mao ang iya sa Ginoo. Duha ka sukdanan, duha ka measure o duha ka gitawon nga major components to be a disciple of the Lord. Duha, ang una, ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo, o ang ikaduha, ang pagtuman sa iyang mga pulong. So mao ni ang kriteriya sa Ginoo. Gusto ka nga mahimong bantugan, gusto ka nga mahimong bulahan sa tubangan sa Ginoo, you do not need to gather all the wealth of the countries. You do not need to gather all the power of the world aron ka mahimong bantugan, bulahan at tubangan sa Ginoo. Duha lamang ang imong dapat nga fokusan og atimanon og tinguhaon nga anaa gayud kini kanimo. Una, ang kinaiya sa pagpamati sa pulong sa Dios. Sa atong ebanghelyo na dungog nato ang usa ka babay, human sa makadungog sa mga pagwali ni Jesus, human sa makadungog og makakita sa mga buhat ni Jesus, miingon ang usa ka babay diha gikan sa pundok sa katawhan. Bulahan ang babay nga maoy nagsabak og nagpasuso kanimo. What makes the mother bulahan? Because of the son. Dili kay ang mother
nahimong bulahan o ang anak nahimong beneficiary sa pagkabulahan, kundili ang inahan nahimong bulahan tungod sa iyang anak. And that is a true statement. Mary, the mother of Jesus, our Lord, God incarnate, is blessed not because of her own merit, but because of the Son of God nga nahimong incarnate, nagpakatao, pinaagi kaniya. So what makes Mary blessed? It is the indwelling of God, the Son, in her womb. Mary is never blessed by her own merit, but because of the presence of God in her life, because of the presence of God indwelling in her, nga nahimo siyang anak nga tinuod nga tao. Through Mary, Mary becomes blessed. So kung paano ni, mingon ang Ginoo mitubag sa babae, may nga, bulahan hinuon sila nga namati sa pulong sa Dios og nagtuman niini. Kung di ta magbantay, musipyat ta sa atong pandungog. Maingon ta nga, so that means Mary is never blessed? Jesus instead is affirming the statement of the woman. O sa statement sa woman, bulahan ang babae nga mo'y nagsabak og nagpasuso kanimo. And then Jesus declared the two components of being blessed in front and before the Lord. Being blessed, two components. First, listening the Word of God and doing the Word of God. Listening, apil na diya ang praying, contemplating, and then doing, living it out in our lives. Now, Jesus is telling the woman, yes, indeed, my mother is so blessed. Why? Mary listens to the Word of God. Mary contemplates the Word of God. Mary keeps in her heart the Word of God. Let's take a look and let's take a survey of the sacred scripture. When the angel announced to Mary the good news that she is chosen by God the Father to be the mother of the only begotten Son, Mary hears the word of God proclaimed by the angel, and not just simply hearing it, but listening. Naminaw si Mary carefully. Mary listens carefully in every word that the angel has proclaimed to her. And then, when at times that there is a kind of word that perplexed Mary, Mary paused for a while, keep quiet, and then ask the angel, please explain to me so that I can understand what these words mean. So, the angel explained, this way, Mary, this will happen. The Holy Spirit will come down upon you, will overshadow you, and the power of God will remain in you. Then Mary understood that. So, pag-ingon ni Jesus nga, bulahan hinuon sila nga naminaw sa pulong sa Dios o nagtuman niini, then Jesus was actually proclaiming an affirmative response. Yes, indeed, my mother is so blessed. Mary listens to the Word of God. He hears the Word of God. He contemplates the Word of God. And he asks clarification of the Word of God that she heard from the angel. Pagkatapos, after being clarified by angel Gabriel, sa ingon ni Mary, be it done unto me according to your word, according to what you have said to me. Be it done unto me right now. And on that moment when Mary said her fiat, the incarnate Son or the Son of God takes a residence in the womb of Mary. Mipuyo diha sa taguangkan sa mahal nga Birhen Maria, ang bugtong anak sa Dios, sa Jesucristo atong Ginoo.
So first criteria og second second criterion, Mary is par excellence. Siya naminaw, siya mipahitabo, siya mitugot nga ang plano sa Dios mahimong tinuod diha sa iyang kinabuhi. Og si Mary ang iyang prayer, I am the maidservant of the Lord. Be it done unto me according to your word. Mary was praying humbly nga ang giingon sa Ginoo mahitabo diha kaniya, matuman diha kaniya, and it is the doing part. Remember the two components of becoming blessed before the Lord, two components of being a disciple of the Lord. Listening the word of God and doing, and Mary possessed both listening and doing. Now, when Mary delivered Jesus, gave birth to Jesus, pagkatapos sa may nahitabo, ang mga tao, ang mga shepherds, ang mga magi's nga miduaw kang Jesus, misulti mahitungod sa bata. Mahisulti mahitungod sa iyang gianak nga bata. Unya si Mary, o sa giingon ni San Lucas in chapter 2, o kung sa giingon ni San Mateo in chapter 2, Mary kept these words in her heart. Wala lang makadungog si Maria, iyang gitipigan o iyang gibahandi ang pulong nga iyang nadungog. O kay iyang nadungog nga kini di ang bata nga iyang gianak, mao kini ang mahimo nga hari, mao kini ang mahimong manluluwas, giampingan ni Maria ang maong bata. Mao nga pag-ingon sa anghel nga to kang Jose, layas ka mo nga to sa Ehipto, layas dayon kay si Herodes nagtingwa pagpatay. Mary sacrificed herself, doing her part to save Jesus from the danger of death at his early stage of life. Si Mary, naminaw, gibahandi ang pulong sa Dios o gibuhat ang angay nga pagbuhaton in response to the Word of God. Pagdako na ni Jesus, andam na siya nga mo participate sa community worship, sa community celebrations. By the age of 12, it was an obligatory age for a Jewish man or woman to go to Jerusalem to participate in the festivals. So, Jesus went with Mary and Joseph. Unya, wala siya magpahibaw, nagpabilin siya dito sa temple. Nabalaka ang inahan uban sa amahan. Nangita, og sa ikatulo ka adlaw nakaplagan nila si Jesus didto sa templo. Og mingon si Mary, "Nak, nganong gibuhat man nimo namo? Ako og ang imong amahan grabe na namong kabalaka. Pangita nimo, ni aramaday ka dinhi sa templo." Unya mingon si Jesus, "Nganong nangita pa man mo nako? Di ba dapat ani ko sa balay sa akong amahan?" Mary did not understand that word of the Lord. Immediately, right away, she did not understand that. But, o sa gingon sa balaang kasulatan, Mary kept these words in her heart. Gibahandi ni Maria ang pulong nga nadungog niya gikan sa pulong nga nagpakatao diha kaniya. Remember, Jesus is the incarnate Word of God, and that incarnate Word of God has spoken to her and to Joseph. Sa ingon niya, nganong nangita pa man mo nako, di ba dapat ani ko sa balay sa akong amahan? Right away, Mary did not understand that, but Mary treasured that in her heart. Naminaw sa pulong sa Dios. Og si Mary, uban kang Jesus og ni Jose, mipauli ngadto sa ilang Pinoy-anan, og gipadayon ang iyang pagkainahan sa batang Jesus. Mary kept doing what she hears from God. Unsay nadungog niya, iya nang
buhat. So kung mauni, the statement of Jesus actually is affirming the woman's acclamation that the mother of Jesus is blessed, not because of her own merit, but because of Jesus, Mary became blessed. And this blessedness of Mary was affirmed by Saint Elizabeth. When Mary visited Elizabeth, pag-ingon niya nga, kumusta ka? Kumusta mo dinhi? Mingon si Elizabeth nga, pagkadungog ko sa imong tingog sa pangumusta, miulpot sa kalipay ang bata nga ania sa akong tiyan. And then Elizabeth, filled with the Holy Spirit, miingon, blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb. Blessed are you who believe that the word of God will be fulfilled in you. Muna giingon ni Santa Isabel. Kinsay nagpasulti ni Isabel? The Holy Spirit. So, the blessedness of Mary was affirmed by the Holy Spirit through Elizabeth, was affirmed by Jesus himself, and was affirmed by the God the Father. Because when the angel Gabriel approached to Mary, the greeting of the angel said, Hail, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women. Kana siya naana sa original Bible. Sa atong Bible karon nga gigamit, wala na ng word, blessed are you among women. But in the old Bible, in the original translations, naa pa na siya nga word. Kanang atong gigamit karon nga word, omitted na siya. But you go to the Latin Bible, or even to the original King James Bible, it is written there, blessed are you among women. Who said? The angel. After the visitation, blessed are you among women. Who said? Saint Elizabeth. And Elizabeth continued, blessed are you because you believe. So Mary possessed the dalawa, basic, fundamental components of a disciple, listening and doing. Now, kung mao kini ang atong connection to the Lord, to be His disciple, is through listening, through doing. Duha. Mo na nga sa ato, dili lang ta faith alone. Dili lang ta kanang nga, I believe in Jesus, but I do what Jesus wants me to do because I believe in Him. Nga sa Katoliko, dili lang ta sola escritura, dili lang ta sola fide. Faith alone. Nga naman, ang faith alone, ingon pa si Santiago, even if you have this big faith, but if you do not do anything, your faith is dead and it cannot save you. Mga higsuon, Mary's faith saves us. Mary's faith produces blessings to us. Ngano di ay? Sige. Ang pagtuon ni Maria, magluwas nato. Kay kung wa pa mutuo ang mahal nga birhen sa giingon sa anghel, di gyud ta makaangkon og kaluwasan. Kung wa pa siya moingon yes, di gyud ta makaangkon og manunubos nga si Jesucristo atong Ginoo. Ang faith ni Mary in Jesus, dili unta na kung wa pa kini, di kini makaproduce og miracles. Why miracle happened at the wedding at Cana? Because Mary believes. When Mary approaches Jesus, ingon siya nga, nak, wa na sila'y wine. Nang mingon si Lord nga, what is it for you and for me? How does it concern you and for me? The time is not yet. My time is not yet come, has not yet come to perform a miracle. But Mary believes. And because of the faith of Mary, she instructed the servants, do whatever He tells you to do. In effect, Mary is telling the servant, be attentive, carefully attentive.
what Jesus would tell you and do immediately. Right after that, when Mary exited in the scene, usaingon ni Jesus to the servants, fill these jars with water. And they immediately executed that. And after that, Jesus said, bring this water to the wedding coordinator. And when the wedding coordinator tested the water, it was the best wine he ever tasted. Pagkanindot no nga, Mary's faith produces miracles. Even if Jesus would say, it's not yet time for me. But because of faith, faith produces miracles even if it is untimely to happen. And that is the faith of Mary. Tanong sa ato, nga na pa pamitabo sa ato, when we believe, miracles happen. When we believe. And we have a mother who believes fully in Jesus. And we are devotees of this mother. We are devotees of this mother, of a mother who believes in Jesus, of whose faith produces miracles, even if it was not time yet for Jesus to perform a miracle. Blessed are you among women. Blessed are you who believe. And the woman's statement was finally and absolutely affirmed by Jesus. Yes, indeed, my mother is blessed. And whoever has a devotion to the Blessed Mother is also indeed blessed, because we have a mother whose faith produces miracles. Manindog kitang tanan og atong ipadangat ang atong mga pangaliya.